Eto na ang pinakahihintay nating unboxing para sa ating quick reader, para sa ating Insta360 X5. Yan. Panoorin nyo po yung aking vlog, yung review tungkol dito. Yan, na-review ko na to. Nag-comment na rin ako dyan. So ngayon, unboxing na tayo. Yan. Ito yung full unboxing na natin, review. Yan. Okay. Bubuksan ko na siya. Okay, yan. Bukas na isang part. May isa pa dito. Mamasugat tayo. Dito na lang. Ingat-ingat din. Yun, oh. Okay. Buksan na natin. Dahan-dahan ko kasi ayaw ko pong masira yung box. Okay, dito tayo dadali. Patay. Medyo masikip. Ayaw magpabukas. Kailangan natin ipasok ang ating kamay. Yeah. Medyo niyupi ko siya kasi wala. Masisira lang kung hindi ko gagawin yun. Yan. Ganito itsura niya po. Pagka binuksan nyo. Pagka binuksan nyo yung sa inyo, hindi ganito ang itsura. Malamang fake na yan. Kasi ito, binili natin to sa mismong website ng Insta360. Yun, no? Kakaiba, no? Ganon yung... okay. Ganon kasi ihilain mo siya. Yun. Ang weird. Okay. Ang laki nung box. Malaki po yung box. Pero, tapos ang kapal ng instructions manual niya. Kapal, oh. Dami, oh. Medyo antokin tayo dyan, ha. Yan, quick reader. At siya mismo ay manipis. Okay. Paano natin ito kukunin? Ito. Okay. Ito lang. Pinupush lang pala dito. Push nyo lang. Ang liit. So, dapat ito. Hindi natin tinanggal. Ganyan lang. Ang liit niya, guys. Ano to? Ayaw mo, di wag. Parang duwende. Wow! Ano to? Okay, buksan na natin. Ayun, no? Tapos, ayan. Ang liit nga. Ang liit, guys. Ramdam ko na. Ramdam ko na ang kinabukasan. Yun. Wow! May nakasulat namang Insta360. Babasa nyo ba? Tapos, ganito siya. Okay, so ito parang rubber itong part na ito. Ito plastic. Yan, pagka hinawakan mo siya, ito parang, ba't ganun? Parang plastic na rin dito. Ang weird. Parang plastic dito, pero dito rubber. Or, baka nagkamali lang ako. Hindi, rubber oh. Rubber. Ito ang plastic. No? Kasi yung kulay kakulay. Pero ito, pag hinawakan ko, parang plastic din. Pero hindi rubber siya. May pagka-rubber yan. Tapos ito yung isasalpak natin sa Insta360 natin. Salpak mo dito. Pwede nga isalpak yan sa cellphone daw eh. Doon sa mga reviews Ngayon ito, may arrow. Sabi niya yan, arrow. Pero baka masira natin. Kaya, tignan natin yung ating instruction. Yan.
kung paano ito gamitin. Ayun, yun na kaagad. Kita ko na. Instructions. Number 1 lang na pala. Dito lang tayo. Ayan o. Lightning connector. Doon sa loob. Nandito siya. Kung nakaganyan yan, nandito sa taas nito, no? May lightning connector dyan, no? Ayun, no? Tapos, ano to? Micro SD card storage slot. May storage pa siya doon, banda doon. Sa lightning. Sige, buksan natin mamaya, Tapos, yung USB-C port. Ito, pwede kasing, sige, buksan na natin. Silicone cover. Specifications, yan ang specifications niya. Ito yung mga parts. Tapos ito yung before use. Open the silicone cover and insert your micro SD card into the micro SD card slot. Ensure the orientation is the same as the icon on the quick reader. So may icon dyan dito. Basahin natin mamaya. Tapos, use an expat formatted micro SD card. With support for, yan. Ito, may vlog ako niyan. The maximum support storage space is 1 terabyte. It is recommended to use official Insta360 micro SD card. Yung official. Pero, sinabi rin naman nila yan na pwede yung ito. Pwede ito. Ito mismo yung sinabi nila na pwede. May vlog ako nito. Tatlo ito actually. Yan ito yung dalawa. Ito yung isa. Na-test na natin tong isa. Wait lang, kunin ko. Nandito yan sa computer ko. Na-test na natin to na legit siya, no? Wait lang, guys. Okay, ito na siya. Kinuha ko na siya. Nasa computer ko pa kasi, sorry. Yan. So, yun. Ito yun. So, ito na siya. Bubuksan na natin. Yun, ay. Yan. So, na-test na to na original yan, Na-test na natin yan na original. Siya yung ilalagay na natin. Kasi siya yung na-test na natin. Para ready na. So, para buksan ito, hihilain lang natin. Kita nyo may arrow. Hilain lang natin. Ganun. So, hila. Ganun lang. Huwag masyadong pwersa. Hilain lang natin. Yun. Okay. So, dito, natin ilalagay yung card. Dito. Itong part na to. Yan. Ito actually, pwede mong i-charge dito habang nakasalpak sa cellphone mo. Halimbawa, malulubat ka na, ganyan. Charge mo para nakasalpak, nagagamit mo siya. So, yung orientation daw, kailangan kong gumamit ng ilaw, actually. Baka magkamali tayo. Ano natin? Kung nasan yung kit. Nasan ba? Hindi ako sure kung paano isalpak. Ngayon, papanoorin ko to sa YouTube kung paano isalpak, no? Kasi hindi tayo sigurado. Wala eh. Sabi lang niya yung orientation. Yung orientation naman, like ito, dito, nalalagyan din. Nalalagyan din dito yan. Pwede mong ilagay itong micro SD dito.
Parang storage lang siya. Pag may extra ka, dyan mo ilagay. Oh, 3 yan. May isa tayong extra. Yung isa dito, ang problema ko. I'm not sure kung paano siya isasalpak. Try na lang nga natin. No? Wala naman sigurong masamang mag-try. Oh, pag ganito natin isalpak. Yan o. Ganito guys. Lagay natin ang pag ganito. Hindi. Pag ganyan. Yan o. Ayun, nakuha ko na. Ayun o. Yun, pag ganun daw. O, diba? O, tapos dito natin nilagay. O, yun. Tapos, didiin natin. Yun, no? Oh, ganun. Okay, guys. Hindi natin kailangan manood ng, ibang vlogger. Tama yung position natin ng pagsalpak, ha? Paano gamitin, oh. Tapos yan yung quality niya. Ang ganda, oh. Ang ganda. Diba? Oh, may nakasulat dyan, oh. Ano yan? Oh, yan, oh. Kita nyo? Ang ganda ng pagka-plastic niya, no? Ito lang, yung rubber na to, hindi kaya ito masira pagka laging na-open na ganyan, no? Oh, huwag nyo na masyadong i-open. Sara natin. So, may memory na to. Ganda, no? Ito, kukonect to dun sa Oh, i-vlog natin yan pagka i-connect na natin. Okay. Yun lang. Comment ko, sana hindi na ginawang rubber to. Sana plastic. Kasi dumidikit yung yung dumi. Pero ang liit niya, ang liit Tapos 2 memory card yung kakasya. Ang galing Okay guys, thank you Insta360. Ang ganda ng product. Ang ganda Oh, may nakasulat pa ditong Insta360. Yan. Yan po. Ganda. Ito may parang lock. May lock na clip dito. Ingatan nyo yan. May attach kasi ito dun sa Insta360 natin. Parang ganito. Yan. Ganyan siya. Ayan. Ang ganda Ang liit I-attach mo siyang ganun. No? Yan. So, ano pa yung ibang sinabi dito? How to use. Para ito sa pag i-connect na natin doon sa ating Insta360. The Quick Reader serves as an independent storage module in which videos and photos can be saved directly while shooting. Ang galing push the latch. Saka na natin yan. Pagka pagka ito naman connected to a phone or tablet. Madali lang yan. Madali lang yan guys. Ito gusto yung basahin, pause nyo. Diba? Gusto yung basahin, pause. Diba? Basa, pause. Yan Yan po. Okay. Ganda to, basahin natin lahat Baka ma-board na kayo, no? Yan. Ayun pala Para naman tayong ewan. Ako pala. Ako lang. Sorry guys. Yung isa, kung paano ilalagay doon. Yung dito, hindi naman kasi sinabi. Pero nahulaan naman natin. Diba? Ganda. Basahin ang instructions for use, pagka binasa ko, i-attach ko yung video dito. Thank you and please subscribe my channel. Ito yung continuation. Kung halimbawa na gusto mo pang
maboring sa kwento ko, ito yon, di ba? Basahin natin connected to a camera. Yun daw. Bubukas mo yan. Madalian lang. Tulak mo pababa. Tapos, pag ganun. Taas mo, tapos pahila. Number 1, number 2, itinaas, hinila, saka mo ikakabit. No? Yung, the image demonstrate Insta360 X5 use with quick reader. Yun na yun. Ito lang yun. Yung number 1, push the latch down. Number 2, yun. Yun na yung pinakita niya kanina. Open the USB cover outwards. Yun yun. Number 2 yun. Ito. Number 2, di ba? Yan. Tapos, then pull out the cover. Yun yun. Pinull out yung cover. Plug the quick reader into the camera USB-C port. And gently press it for secure attachment. A quick reader, the quick reader connected will appear on the screen when the quick reader has been connected. When not in use, remove the quick reader and reinstall the USB cover. Notes: when the camera first connected to a quick reader, it will take some time to load. Even if there is a micro SD card in the camera, data will be saved to the micro SD card in the quick reader as a priority when it's connected to a camera. So, pag kinonect mo pala ito sa Insta360 mo, automatic, siya na yung magiging storage, no? Kahit na meron ka pang micro SD dun sa sa Insta360 mo. Removing the quick reader during shooting halts recording and prevents footage from being stored in the reader. If updating the quick reader and it is disconnected, the update will be interrupted and the camera will restart. So huwag nyo tatanggalin kung functioning pa yung camera. Ba, nag-transfer ka, nag-edit ka, ganon. If or nag-update. If the quick reader neither has a micro SD card nor sufficient storage space or encounters a data read error, change the save location to the micro SD card in the camera. Ensure your camera's micro SD card works well and has enough storage space. Okay. If the quick reader has no card, not enough space, or there is an error, okay. Kung halimbawa na yung quick reader ay wala namang card, tapos or hindi enough yung space, or there is an error, ito naman yung mga yan. Recording state, camera stops recording. Okay, so ito yung parang troubleshooting niya, no? Camera stops recording, a prompt appears on the screen. Select yes to switch the save location to the camera. Magaganyan siya. Halimbawa na hindi na enough yung storage, sasabihin naman niya, switch mo na dun sa micro SD, sa camera yung location ng pag-save ng ano ba yan? Yung pag-save ng location, switch natin sa camera. Parang ganun. Tapos, non-recording state. A prompt appears on the touchscreen. Select yes to switch the save location to the camera. Pagka hindi ka nagre-record, may prompt na lalabas na ganyan, no? A prompt appears on the screen. Switch location nung pagse-savean dun sa sa camera. Yun yun. Insert a new microSD card into the quick reader when the prompt appears. Unusable prompt remains on the screen. Unusable prompt is removed from the screen. Usable prompt is removed from the screen. Remove the quick reader when the prompt appears. The prompt disappears and the save location remains unchanged. Ayun. Successfully switch the save location to the camera microSD. Okay, the footage will be stored in the camera microSD card and the next time you use the quick reader. Okay. The camera lacks micro SD card or the camera micro SD card has a storage issue or data issue. No prompt appear and the save location remains unchanged.
Alam nyo guys, grabe. Maubos na yung boses ko. Pero, madali lang siya intindihin. Basahin nyo na lang. Kasi, nakakaubos pala to ng boses. Ha? Okay. So, yun lang naman yun. Ito naman, pag i-connect mo sa computer. Ito. Mukhang okay to. When connected to a computer, quick reader files can be fully accessed on a computer. Yun. To charge device, cameras. Okay. So, pwede mo siyang i-connect, no, sa computer. Okay, paano? So, yun. Dito, i-connect mo. Di ba meron siya dito? I-connect mo siya sa computer. Ito, ma-access mo. So, para rin siyang USB pala. No? Oh, galing, no? Para siyang USB. Galing. Okay, guys. Yun lang. Wala naman na eh. Itong mga to, with some phone manufacturers such as Oppo, you will need to enable OTG. Ayan, no? In the phone settings before using the quick reader. Kung Oppo kayo, basahin nyo to, ha. To ensure the solid connection, it is recommended to remove the phone or tablet covers before using the quick reader. Tanggalin yung mga cover nung phone nyo bago kayo mag-quick reader. Device that don't support eFAT such as Google Pixel phones cannot read files saved on the quick reader. Ano Honor 90 GT and some Vivo phones are not compatible with the quick reader. Buti na lang. Ha. Hindi yan yung phone ko. For details, please visit yan. Okay. And enter the okay. Tapos dito naman, quick reader status. Okay, actually, sa totoo lang, naiihina ko. So, basahin nyo na lang to guys. Unti na lang to. Store another. Ayun lang. Okay na yan. Okay. Thank you and please subscribe. Pagka tinuloy mo pa at pinanood mo pa tong part na to. Thank you at nagtiyaga ka. Thank you and please subscribe to my channel po ulit. And click yung notification bell. Thank you guys.